Simula na uli ng bakbakan mamaya ng Sinkfield Cup 2026. Gaganapin po uli sa St. Louis, USA. Dito po ang defending champion na karaang taon ay si Wesley So. Nagkaroon po ng playoffs. Laban nila Fabiano Caruana, Pragdananda at Wesley So dahil tied sila after round robin. Yan ang ating papasadahan. Reviewin uli natin. Masarap yung alaala na yun eh. 2 games po i-analyze natin. Laro ni Wesley kay Pragdananda at kay Fabiano Caruana. Pero this year po, mamaya, madaling araw po sa atin, alauna ang start eh. Merong bagong lineup. Nadagdag si Sindarov ng Uzbekistan, ang World Championship Challenger. Ayan, nandyan pa rin sila Pragdananda, nandyan pa rin si Fabiano Caruana. Nawala nga lang po si Abdusattorov na palitan ni Sindarov. Hindi na talaga mawawala si Sindarov dahil World Championship Challenger yan. At wala po si Gukesh, wala si Magnus Carlsen, wala si Hikaru Nakamura. Yung tatlong mga mamaw pa, no? Okay, bago natin pasadahan po yung nakaraang taon na championship, pag-alaala po dito sa Sinkfield Cup, iwanan ko muna kayo ng puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club application. It's white to play. Ano kaya ang gagawing napakagandang birada dito ng white, mga kamatyas? Ano yung pwersahan na yun? Paki-calculate, paki-analyze. Napaka-importante po ng puzzle training dahil yan po ay pag-iisip ng kahit anong posisyon ang ibigay sa'yo, meron kang kakayahang timplahin ang posisyon sa tamang desisyon na ia-apply. Kaya napakahalaga po ng puzzle training. Yan ang pinaka-drills being a chess player. Kaya download nyo na po ang Internet Chess Club application. Libre lang po yan sa App Store at sa Play Store. Napakagaganda ng mga puzzles. Hindi po kayo magsisisi. Napaka-useful talaga. Okay. White dito. Si Wesley kay Pragdananda. Playoff po ito last year. Nag-E4 at nag-E5 si Prag. Knight F3, Knight C6 at tinirahan ng Italian game na himbis na mag-Ruy Lopez na palagian nating nakikita, pinasok naman ang Gyoko Piano ni Prag at nag-C3 para ang idea po ay kukontrolin ang D4 at B4. Very typical naman po yan. Knight F6 develop para i-threat ang pawn at sinimplihan lang ng depensa ni Wesley. Nag-A6, ayan, para kung atakihin man ang bishop ay may tataguan na. At nag-bishop G5, no? Nag-develop, nag-insert muna ng pin. Dito si Wesley para mailang muna, ma-pressure muna at umilag na si Prag. At para po sa inyong kaalaman, ang time control po nila dito ay blitz, no? Kasi playoff na nga eh. Nag-knight B-D2 develop, D6 para ilalabas naman ang bishop, at nag-A4. Ayan, para pagka nag-knight A5, hinanting ang bishop, meron din namang tataguan para ma-save at ma-maintain ang diagonal. Nag-knight E7. Yan naman ang interesting dito na ginawa ni Prag. Saan pupunta yan? Lilipat sa kabila. Kinain na po ni Wesley. Sinamantala na niya na magkaroon ng double pawn dyan. No? Bahagyang hindi kaaya-ayang pawn structure at nag-castling. Knight G6. Ayun. Bagamat nabuksan po dito ang potential attack na pwedeng gawin ng Torre, pero dyan pa rin nag-castling si Wesley. Wala, sa level nila, alam na nila yan eh. Pero kung ako, natatakot ako, nape-pressure ako. Baka mamaya tirahan ako ng Rook G8, i-pressure yung G2. Dini-4 lang ni Wesley para takpan ang bishop at dito nag-H5 na si Prag. Ayan na nga. Naisip na niya na, diyan ka nag-castling Okay, titirahan kita ng H4, H3 atake. At nag-Rook E1, H4, ayan na po, gagapang na yung pawn. At nag-Knight F1, Bishop E6 muna. Kinontra muna ang malakas na bishop. At dito po kinain na, kain. At nag-Queen B3, dinoble attack ni Wesley. Pawn sa E6 at pawn sa B7, nag-King D7 by Prag. Yun lang. Bihirang gawin yan. Bihira yan, di ba? Yung ganyan depensa, dinipensahan ang pawn E6 pero king ang pinangdepensa. Face to face po ito baka sabihin nyo online ito na tipong na mouse slip yung king. Hindi po. Face to face na ginawa talaga at nag-H3 lang dito si Wesley. At para po sa inyong kaalaman mga kamatyas, bahagya ko lang pong ibalik. Kung kakainin kasi ang pawn sa B7, titirahan po kasi ng Bishop B6. At dito talagang masasabing pumatak nga ang King D7 ni Prag. Bakit? Saan itatakbo ang White Queen para makatakas pa? Yan ang malaking tanong. Ang malaking threat na paparating ay Rook A7. Kukulungin na po ang Reyna. At halimbawa,
Mag C6 para may panalba, may pangtakbo. Queen C6, titirahan lang po ng knight E7, mananatiling trap pa rin ang queen. Pag kinain ng pawn, kainin lang ng king, ano pa rin ang gagawing paraan ng white queen para makatakas sa paparating na rook A7. Okay? Kaya ang lesson po sa bawat nakikita nating libre-libre sa kalaban natin, mag-isip tayo ng doble or 3 times, baka mamaya trap yan, baka mamaya patibong yan. Yan po ay malaking lesson palagi, no? Kaya ginawa dito ni Wesley, no, to stop the coming h3 na makapagpapahina ng king side niya, inunahan na niya yung square h3. At nag queen e7, knight e3, okay, anong gagawin? Okay, develop lang yung knight to improve the position, nag king c8 na. Hindi na kinaya ng dibdib ni Prague at baka mamaya matimingan nga ng right timing na makainan talaga siya dyan. Bumaba na yung king, dinipensahan. Yun nga lang po, sa pagkakadepensa ng black king na yan, ang nakikita natin ay papaano ang aktibidades ng tore sa a8. Parang hindi ko type. Ano? Ipit. Nag-rook AD1, samantalang si Wesley, principled developments ng mga tore, knight F4. Yan na nga ang nakakailang dyan. No? May paparating na rook G8, nag-king H2 kagad, nag-react kagad si Wesley. Para ano man na mangyari, meron siyang rook G1 at talagang maisasalba niya. No? Queen G7, ayan na nga. Oh. Todo-todo, minamarkahan na. Nag-knight G1, grabe mga tira ni Wesley dito. Knight G1, pupunta ba dito? Nag-rook G8, naku po, ayan na, dinoble-doble na. At nag-knight to E2, malalim. Ang lalim, ano? Alam niyo po, itong game na to na-analyze ko na eh, pero parang fresh pa rin sa akin. Ano? Parang sariwa pa rin sa akin. Knight E2. Ano idea ng Knight E2? Okay, pinapakain yung pawn sa G2. Nag-King D7 si Prague. At kitang-kita sa evaluation bar, umangat pabor kay Wesley. Bad move po ang tira na yan. Kasi nandun na nga galing, tumira uli doon, parang lumalabas, talo siya ng tempo. No? Talo ng timing of move. Dito po, paglilinaw lang po, no, bago natin na dapat daw tira is Queen G5 eh. Yan ang solid move, no, according to computer Stockfish. Pero ating liwanagin para klarong-klaro. Pag kinain kasi yung pawn sa G2, bagamat meron pong dalawang sumusuporta diyan, meron kasing Queen takes E6 check lang muna, at kapag nag-King B8 sasalubungin ng tore, at papaano ngayon ang gagawin sa knight? Isang tera ka na lang! Laglag ang kabayo. Ayun, naipasok na naman ang isang tira. O, isang tira na lang, wala namang ibang magagawa Black kundi lalaglag ang kabayo eh. Nakapin eh. O yan, ang sama. Ibig sabihin, sasama ang pwestuhan ng kabayo. Magbibigay ka lang ng isang pyesa pag kinain mo yan, no? Okay. Kaya pala ginawa dito ni Prague ng King D7. Okay, para suporta muna dito sa E6. Pero yun nga, ang solid move ay Queen G5, hindi King D7. Okay, bad move pa rin ang King D7. At dito po ay tinikman lang ni Wesley ang kabayo, takes at nag-knight to G4. Ayun, pinangbara na po ang knight sa paparating na matchas at nag-F3. Ayan, todo-todo naman dito si Prague na naghahanap siya ng mga butas-butas kung papaano siya makakaatake. So nag-F3. Dito po hindi pwede mag F5 imagine para pampaalis sa knight baka kasi maisip niyo, "Coach F5 lang paalisin lang ang kabayo." Kain-kain, mayroon pong check doon and then kakainin yung pawn sa F5. So balewala yung F5 no? So kaya nag-F3 dito si Prague at nag-rook to E3 naman. Ayun, di pinansin. Kinain ng pawn G2 at nag-rook F3. Grabe yung mga lalim ng tira ni Wesley nung mga panahon na 'to, Binibitin lang ang pawn sa G2, oh. Kasi anytime naman makakain 'yan. 'Yun po yung isa sa lesson na dapat nating i-adjust sa ating, decision making. Hindi ko mo may kakainin na, ngayon na kaagad kakainin, hindi, puwede mong ibitin. Ayun 'no, 'yan ang mga malalakas na idea. Rook F3, inatake muna yung pawn sa F6 at nag-rook A F8. Ayun, nagamit na rin yung tore, baldado rin sa dulo, eh. At kinain na nga ang pawn sa B7, hanging nga lang ang bishop at in F5 wala na, umi-scramble na dito. Umi-scramble? Bago yun, Umi-scramble, ginulo kaagad dito ni Prague para ma-counter yung atake 'no, may atake sa knight, kinain muna yung pawn F5, kinain ng pawn din at dito merong hindi napansin si Prague na napakagandang tira ni Wesley. Sige po, paki-guess niyo yung tira na yon. Sa ilang sandali lang tutuloy kaagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatyas. Ang ganda ng tira, knight E5 check oh. May ganun pala. Napaking D8 na lang. Kasi po kung kakainin yan, kain, kain. Ayun, nako, ay kalakas. Takbo natin, King E8, hindi na kakainin po yun. Hindi na babawiin yan kasi merong G1 Queen, mamamatyas na yung King, ano? Obligado Queen C6 check. Kailangan continuous attack yan. Takbo King F7, may Rook D7 check. Bababa uli and then mamamatyas. Okay. Matyas yan. Alright. O, balik tayo. Kaya dito nag-king D8 na lang si Prague at nag-king G1 lang. Okay. Kasi kahit na lumalagablab na yung atake dyan ni Wesley, yun nga lang merong G1 queen. Imagine kain, mamamatyas yung king niya kaya binalak niya muna. Para talagang sigurado safe na safe. At nag-bishop B6 time naman para iligtas ang bishop. At nag-A5 na si Wesley. Okay, si Wesley naman na nagwala. Kinain and knight C6 check. Grabe, saktong-sakto. Timpladong-timplado. Laglag ang isang pyesa ni Prague at yung pawn sa G2, bagamat maporma pero naging umbrella. Ang tawag po diyan ay na-umbrella, no? Nagamit yung pawn ng kalaban as shield ni Wesley. Oh, kala mo kalaban pero nakatulong pa yan sa king ni Wesley. Naging shield ba? Queen E7 para may mga kalikalikot na Queen E2 pasok at nag-Queen C6 check na gumanon. Kain muna with timing, tempo, King D7, check ulit, yun, King C8, at nag-Rook E3 sinalubong, at nag-Queen G5, nag-Queen check ulit, at gumanon ayaw pa rin sumuko talaga ni Prague. Hanggang sa maitira ang Rook DE1 at dito po ay may check ng paparating, may check na doon, ang dami na, sari-sari na yan at ang pinaka-factor dito, lamang ng isang buong pyesa, sinuko na po ni Prague. Very important play-off game ito. Kasi dahil tatlo silang nag-tied, parang sininggle round robin sila. Round robin ulit, playoff. Pero sa round robin sana, ang nanguna si Prague Kaya nakaraang taon pa lang may senyales na talaga tong si Prague na ang ganda na ng momentum niya sa performance niya sa mga tournaments. Laging nasa playoff, top 3, nasa pinaka-top. Lalo na ngayong 2026, ilang tournament na po pinag-champion na ni Prague ngayon. Ang tindi ni Prague Nananda. Okay, sunod naman natin ang naging playoff game naman dahil tatlo sila, Fabiano Caruana versus Wesley, pag-aralan natin. Black naman dito si Wesley. Nako, gitgitan din ito. Tumira ng knight F3, D5, C4, okay, English opening pero nag-E6, G3, knight F6, Bishop G2, Bishop E7, castling at nag-D3 lang. Ayun, talagang pinangatawanan ang English opening. Kasi po kung mag-D4 dito, mga kaibigan, yan po ay tinatawag na Catalan. Okay, Catalan po yan. So, nag-D3 lang. Para talaga maiba-iba naman kasi mukhang sawang-sawa na sila sa Catalan Basang-basa na nila Dahil hindi nag-D4, inunahan naman ni Wesley, parang logic lang ang pinairal niya. Walang D4, so inoccupy niya as to take advantage na makontrol ang sentro. Knight E5. Naku, grabe, kakaibang ito Queen C7, okay, inatake ang knight, nag-F4, dinipensahan at nag-Rook D8. Okay, pressure sa queen. Knight C3, kung kakainin yun, may knight naman. Nag-A6 muna si Wesley para walang knight B5. Nag-Queen E1, ayun, umilag na sa pressure ng D-file. At nag-B5. Akala ko si Fabiano Caruana ang manunurpresa, si Wesley pala. Sinakripice ng isang pawn. Ay, nako, malalim. Nag-G4. Grabe, no? Na-analyze ko na to nakaraang taon natin Pero parang bago. Hindi ko matandaan talaga to. Parang bago. Kayo ba? Nakakaramdam kayo ng bago, no? Parang bago. Okay, G4. Kung counter attack dito si Pabi, gagapang ng G5. Ayan. At pag B5, bakit hindi kinain? Yan po ang tanong, Kasi ito po yung laman, Tingnan natin, knight takes. Ano ba ang plano ni Wesley dyan pagka pinagkakain yan? At halimbawa, bumalik, knight C3. Knight or C4 check. King H1, Bishop B7. Parang di ko maunawaan. Ang lalim. Parang wala lang, Parang lang siya, parang tipong Benko Gambit effect. Alam niyo po ba yon? Yung Benko nagbibigay ng pawn pero ipe-pressure yung queen side. Lalim naman ang nakita ni Wesley. Lalim Hanip yung B5 na yon dahil sa lalim, medyo nagduda si Caruana. Hindi na ginawa, hindi na kinain. Nag G4 na lang. Pero kung ako, parang kakainin ko yan, kung ako puti
Bini-4 na at nag-knight A4. Okay, pasok sa gilid. Bishop B7, kinain ng D5, kinain ng bishop. Okay, kain-kain at Gd5 na. Okay, yan naman talaga purpose niyan. Knight FD7, no, para ma-neutralize po ang knight sa gitna. At nag-knight to G4. At nag-knight C6 develop. Bishop E3, pressure sa C5, Bishop D6, gaganon. Okay, Bishop D6, simple pressure din sa F4. May Rook E8 po tayong nakikita. Rook C1, ayan na, tinireplay na yung attack. Rook E8, nako, grabe Nag-Queen F2 lang. O bakit? Kasi kung kakainin ng Bishop ang pawn C5, kakainin lang po yan, kain, at magbi-Bishop takes F4. Okay, may bawi din naman Plus, tingnan nyo po yung evaluation bar. Grabe, no? Maganda laro ni Wesley nakaraang taon Sana ngayong Sinkfield Cup, long game po ito Nako, mas malaki premyo pagka long game kumpara sa Rapid at Blitz. Pag long game, mas malaki premyo. O kaya tingnan natin kung makukuha uli ni Wesley ito, susubaybayan natin yan. Okay, kaya pala nag-Queen F2 si Fabi rito, no? Para suporta na rin sa Bishop, and then nag-D4, Bishop D2 ilag, Knight E7. Para maneuver, going to D5, ayun, or F5, nag-E4. Ayan, teka muna mga kamatsas, meron ako napansin dito. Bakit hindi kinain tong pawn sa B4? Ano meron? Pag kinain yan, eto lang daw ang tira ng ano, nalalabuan ako dito. Tira ng computer, eto pagka nag-bishop D2, sabay F5. Naku po naman. Pag kinain ito, knight takes. Lalim. Kain-kain, sabay king H8, rook G8. So weak ang B7, weak ang diagonal B7 to H1. So parang magkakaroon ng atake sa white king, ano? O yan, malalim, malalim talaga. Kaya hindi kinain 'to. Lalim ng mga tirada nila, no? Sana all ganyan ang nakikita. Nag-E4 lang si Fabi, inenpasan capture, kain at nag-knight to C6. Ayan, pupunta uli sa D4. Knight F5, inatake ang bishop, Bishop F8, at dito nag-Bishop E3. Ayan, talagang kontiryado ni Fabi yung pawn C5. Nag-Rook D8. Okay, para magkabukasan may bawi si Wesley sa D3. So natatanaw niya, meron siyang great counter attack sa D3 pawn. Nag-B3 muna. Okay, waiting. Mukhang pupunta doon mamaya Queen A5. Okay, kain. Okay, basta may counter lagi doon, ano? Knight G3. O, time check tayo. Lamang ng oras si Wesley. Nag-Queen B5, threat ang pawn sa D3 at nag-Rook D1. Dinipensahan, Knight B6. Okay. Inatake ang knight sa A4, pero dito po hindi sumang-ayon ng computer engine. Ayun, lumamang sa puti Dapat daw pawn tira is Knight D4. Isabay na pala ng ganyan knight D4, no? Pero nag-knight B6, kinain-kain, sinabayan na po ni Fabi ng kain, tapos nag-queen B7 lang si Wesley. So parang napingasan lang talaga siya ng pawn C5. Kinain-kain, pero still good pa rin ang black dito mga kamatsas, kasi po yung king ay ayun nag-rook C4, kasi po kung di mag-rook C4 may knight D4. Imagine gaano kalakas ang magagawang kalikot atake diyan sa king side kung hahayaan ng puti na maka-knight D4. So kaya ginawa ni Fabi, nag-rook C4, at dito naman dumaan. Dito naman mukhang susundot. F5, knight D5, nag-knight E4 at nag-knight C3. Ayun, sinabay na. Kinain. Ba't kaya pinakain ni Wesley? Para maka-rook D5. Ayun, no? May mga teknikan kasi mga kamatyas na mga pakapakain Pero ang kinukuha doon kaya nagpapakain is yung luwag, yung activities na magagawa sa board, hindi maipit, and to get more active ang mga pyesa. Yan ang napansin ko sa mga pag-sacrifice nila, no, na ang kapalit, pinuposisyonan. Nag-D4, Queen D7, so threat ang pawn, Rook F3 depensa, at pinagpatong na po ang puwersa, babawiin na yung pawn sa D4 at nag-Rook F4. Ayaw ipaagaw kahit isa. Ayaw ipabalik ni Fabi. So dito po lumalabas 2 pawns up pa rin si Fabi, no? At nag-A5, ayun, ibibigay ng A4 pa yan, isa-sacrifice pa yan para maka-weaken. Sabagay, di naman sacrifice, may depensa naman. Nag-Rook E1, kinain-kain na. Di weak na yung pawn sa B3 at nag-King F8. Ayun. Pag King F8, nako po, bumaba na ang oras ni Wesley. 7 seconds na lang siya dito. Yun, dapat daw ang tira dito ay G6. Pero mahirap na po itong makita, itong G6 na to, no? Nag-King F8 at tumira ng Rook E4. Okay.
O kasi po dito kaya naging F8 din, hindi puwedeng sumabay ng kain, 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 maiiwan po imagine ang back rank. Kaya yun pala naging purpose dito ni Wesley, naging F8 siya para masabayan na niya ng kain. Yun nga lang, dapat ang tira daw po dito is F6 muna. Yan ang perfect move 'no, pero nag-rook E4 talagang sinecure ni Fabi na wag makakabawi ng pawn dito si Wesley at nag-rook A8 ayun mangangalikot na sa gilid, rook F3, rook D8, rook F4 ulit, rook A8, king G2. Siyempre, nasa isip ni Fabi, teka muna, 2 pawns up ako, bakit ako makikipagtabla ng via repetition of moves? Hindi, play on. Iniba ni Fabi. At nag-queen B7. Whoop, nako, masama yan. May rook takes F5 na threat. Imagine, no, rook takes and then may kain po doon. Kaya nag-queen E3. Ayun, dinipensahan kagad at nag-rook B5 naman. Inatake ang pawn B3. Talagang todo-todo depensa. Ayun, nakainan din ni Wesley kasi bumigay nga yung tore. Okay, isang pawn na lang ang babawiin. Ang galing ano? Check, gumanon muna and then king G3. Ayan, so suportado, suportado at nag-rook D8. Talagang ang galing ni Wesley mga likot ano? One pawn at a time ang pagbawi. Nag F6 muna, kinain, kain at binawi na po yung pawn sa D4 at nauwi rin sa pagka-equalize ng mga pyesa. Uy, may check doon Nag H6 muna no to prevent queen G5 check. So nireserba muna ni Wesley yung check doon. Nag king G2 para walang check. Nag king H8 para may rook G8 na paparating. Parang si Pabi pa mamamati rito. Nag queen H5 at check gumanon. Yan. So safe na safe ang king. Pag ba dito may harang naman ano. Check, harang ng tore. Uy, grabe. Pagkatira po ng rook F5 ni Fabi, nag-blunderatious. Ayun ubos na pero napatira ng queen D3 check dito si Wesley. Hindi niya nakita ang winning shot na rook G6. Sugswang pala. Diyan lang pala. The idea is to take the pawn F6. Mga kamatsas Wait lang po, pinapawisan ako. Nakapatay kasi yung aircon, pinatay ko kasi ang lamig-lamig kanina, umuulan-ulan pa. Pero mainit na pala ngayon. Napawisan ako. Okay, rook G6 threatening rook takes pawn. Ang ginawa dito, hindi pala yan ang ginawa. Ayan, naligaw na ako. So analysis lang po ito. Ito dapat ang ginawa. Pero kung gaganon, may check dito. Matchas. Oo, matchas. Oo nga pala, no? May ganun na nga pala. Sayang yun, di nakita ni Wesley, rook G6 sugswang. Eto na hindi na mapipigilan eh. Halimbawa dito, isa pa. Pag gumanon, kakainin pa rin eh. Halimbawa, dagdagan ng depensa. Dito lang, sugswang na. Pagka gumanon, isa pang tira. Waiting lang. Halimbawa, gumanon. Takes. Wala na to. Kumbaga, parang ano na lang, wait lang. King and pawn ending. Paano ba ipapanalo to? Dito muna. Pagka gumanon, so kain, ayun, para may tempo na ganon. Ayan, so very important po again, at the knowledge of the king and pawn ending, mga kamatsas, very important no, kung paano i-apply. Hindi ko mo kain ng kain, then pag na-convert po sa king and pawn, baka matabla or maalangan pa. So kailangan lagi tayong alisto sa magiging outcome ng endgame. So dito, nag-check, pumarang, check ulit, gumanon, check, nagpabalik-balik na lang si Wesley. Kasi ang nangyari po dito sa playoff na to, tatlo sila, si Wesley ang nag-champion kasi may isang panalo siya kay Prague. Samantalang yung si Fabi and si Prague, puro tabla yung naging laban nila. Kaya may isang napisa kay Wesley, siya ang nanalo dito. Okay, ang sarap alalahanin Champion si Wesley dito, parang kailan lang nakaraang taon. Pero mamaya na po ang start ng kanilang labanan at malaman kung tingnan natin kung talagang sino ngayon ang maghahari sa kanila Ito po yung lineup ngayon Ayan meron na bang pairing? May pairing na for round 1. Ang pairing po, Van Forest versus Keimer, Caruana versus MBL, Pragnananda versus Giri, Levon Aronian versus Sam Sevian. Ang kalaban ni Wesley So sa first round ay si Sindarov. Ayan, mamaya na po yan. Yun nga lang, alauna ng madaling araw sa atin, mga kamatsas. Yun lang, hindi natin ma-live. Hindi natin ma-live mga kamatsas, isang tera na lang. Ang sarap talagang usong-usong ngayon yun Isang tera ka na lang.
Okay po, ano pong masasabi niyo sa nakaraang taon na performance ni Wesley? Ngayong taon kaya ba ni Wesley uling-ulitin ang kanyang pagiging kampiyon o may mekos-mekos na dahil nandiyan na si Sindarov, andiyan si MBL na sumusuki sa kanya, ang kryptonite na sinasabi nila ni Wesley, 'no? Ano pong masasabi niyo mga kamatyas? Maraming salamat po, and then don't forget to subscribe this channel para makaabot tayo sa 1 million subscribers sa pangarap natin. Tulungan niyo po ako. Maraming salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.